Hello, good morning mga mema. Another day, another vlog. In today's video mga mi and mare, abay hindi ko na napakita sa inyo yung pagluluto ko ng breakfast at lunch ng mga bata. Etong pamamalansya na lang ng uniform nila at nakalimutan ko ang plansyahin kagabi. Diyos mayo marimar. Yes mga mi, hindi na yung gamit kong plansya na may kabayo. Talaga namang may pa-standing position na ang mama nyo dahil iron steam na nga yung gamit natin. Pasensyahan nyo na yan at ang kalat-kalat nga dyan sa may labasan ng pintuan. Lang naman yung mga next kong gagawin mga mema, yung paglalabada na naman. Forward na nga tayo mga mi and mare. Eto na nga ihahatid ko na nga sa school ang mga bagets at samahan niyo ako. Bago ko nga sila ihahatid sa school nila mga mema. Every morning din yung daan namin dito sa tindahan. Dito kasi kami bumibili ng baon ng mga bagets. Yes mga mi and mare, hindi na ako nag-i-stack sa bahay ng maraming merienda at pang-recess na mga bagets dahil sa totoo lang, yung grocery ko na 1 week na pambaon nila sa school, nako 3 days lang, ubos na. Kaya nakapag-desisyon na nga ako mga mi and mare na ititigil ko na mga ganyang kahibangan sa buhay. Dahil yung totoo, hindi kami nakakatipid. Yung totoo din mga mema ay hindi naman ganun din kalaki yung budget namin. Kailangan din talagang magtipid at magtiis kahit naman gustong-gusto mo nga punong-puno yung ref mo pero hindi mo naman pwedeng gawin. Dahil yung mga allowances ng mga bagets, nako hanggang 1 month lang talaga yan. Dami pang babayarin sa bahay. Merong electric, tubig, internet, yung bahay pa monthly. Ako, alangan namang isa-isahin ko pa dito mga mi and mare yung mga babayarin natin. Diyos ko dahil. Going back na nga tayo dito. Nandito na nga kami sa school. Dumating na nga kami. Dati-rati kasi hinahatid ko talaga sila sa loob ng school. Pero ngayon nga, big boy naman si Kuya Sian. Sabi ko sa kanya, siya na nga lang maghatid sa kapatid niya doon mismo sa room. Dahil hindi nakakayanin ng katawang lupa ng mama siyang nyo at mayroon pa nga dito si Bunso may iiwan sa sasakyan. Hindi naman pwedeng bit ko pa si Bunso papasok ng school. Dahil mamaya pa naman ang klase ni Bunso, mga 12 PM. At dahil hinuhubog ko na nga yung mga bagets ko maging strong and independent. Bago tayo uuwi ng bahay, hinihintay ko munang makapasok silang dalawa doon sa school. Sinasabi ko nga kay Kuya pagtatawid at naglalakad sila ng kapatid niya, abay hawakan naman niya yung kapatid niya. Yung school bag ng kapatid niyang si Kuya Ezekiel, nako hawakan niya at siya na magbitbit dahil ang bigat-bigat niya. Nito na talaga yung every morning ko na routine pag hinahatid ko sila mga mi and mare, hindi muna ako uuwi. Talagang sinisecure ko muna ng mga ilang minuto kung nasa loob na talaga sila ng school. At eto na nga yun, sabi ko kay Kuya Sia, nakuhanan niya nga ng video habang papasok na si Kuya Kel sa room niya. O diva, pak ganern yung mga anak ko, aba, mga silent vlogger din ng mga yan. Na ganyan sila ka-supportive sa mama nila. After a few hours later, abay si Bunso na naman ang ihahatid natin dito sa school. Ano na, tumaas-taas yung mga kamay dyan na nagsasabi na masarap yung buhay ng isang nanay. Ay, hindi biro yung ganitong trabaho. Masama kaya ng loob, lalo pat sasabihan ka na nasa bahay ka lang naman wala kang ginagawa. Napahayahay lang ang buhay. Pa yung totoo kung papipiliin lang ako, mas gusto ko pang magtrabaho sana sa ibang bansa at bumalik doon. Pero nga dahil nanay din nga ako, aba mas pipiliin ko pang nandito na lang ako sa tabi ng mga anak ko. Dahil sa panahon ngayon, aba iba na. Dahan talaga na isa sa mga parents ay nandito sa tabi ng mga bata. Siyempre, aaminin ko naman na masarap talaga ang buhay pagkasama mo yung mga anak mo. Lalo na yung nasusubaybayan mo sila simula nung baby hanggang sa paglaki nila ngayon. Pa yung totoo mga mema, achievement yun. Pagiging nanay talaga, nandun na yung mahirap na masarap talaga. Mahirap kasi nga sa'yo lahat. Wala kang katuwang, lalo pa lumalaki na yung mga bagets at nag-iiba na yung mga ugali. Lingat ka lang, nako, Diyos mayo marimar. Dahil nanay nga tayo at kontrabida din tayo minsan sa buhay ng mga bagets natin, abay kailangan updated sa lahat ng bagay. Tulad ngayon, abay kulang na lang, ay dito na ako sa school titira, aba. Yung half ng buhay ko ay nasa school na din. Sabi nga ng mga nakakatanda sa amin, tiis-tiisin ko daw muna habang maliliit pa yung mga bagets ko. Dahil pag yan ay lumaki-laki na, pwede na silang maiwan sa bahay, abay hayahay na daw yung buhay. Ewan ko lang at malalaman ko din yan pag lumaki na itong dalawa ko. Dahil si Kuya Sian ay big boy naman at naaasahan ko na din sa bahay. Ang dalawang maliliit ko na bagets na lang talagang hinihintay kong lumaki. At pagdating ng panahon na yun at mabubuo ko na din yung pangarap ko. Charot. From Monday to Friday mga mema, pag nasa school ang mga bagets, abay nasa school din ang mama siyang nyo. Huy! Hindi lang naman nag-iisang mama siyang nyo dito dahil nandito din yung mga ibang parents nakaabang din sa mga anak nila. Today's video kasi mga mare ay may assessment nga yung mga bagets namin kaya nandito din kami sa labas. Hindi na lang talaga at mayroong tambayan dito sa labas ng classroom nila. Kaya ito at may mauupuan naman kami at komportable kaming mga nanay. Mga oras na yan ay hindi na talaga ako mapakali. Buryong na talaga ang mama siyang nyo dyan. Nay na nga ang tanong ko dyan sa janitress ng mga bata kung anong oras matatapos. Ayan na nga, recess na nga ng mga bagets at eto na nga si Bunso at lumapit na kay mama siya. Nga si Bunso dyan dahil kinikwento niya nga kung ano yung mga pinanggagawa nila. Mga oras naman yan ay may mga kameritesa na din akong mga nanay. Sabi ko lang talaga sa mga katulad kong nanay na i-enjoy na lang talaga natin yung mga anak natin habang maliliit pa. Sigurado pag malalaki ng mga yan, may mga sarili na rin yung mga mundo. Lang, bye!